ito, pag-usapan natin yung mismong hearing na ganap, di ba? O, pag-usapan natin, ha? Okay. Ito. Ang dami kasing punto dito, ang dami ni-reveal ni Senator Amy dito, ha? Talagang good, hindi, ito, walang biro, good job siya. Good job siya dito. Kasi talagang ni-research niya. At nung siya nagpipresenta, may ebidensya, hindi katulad ni Claire Castro. Parang may tililing eh. Gumaganong-ganon eh, di ba? Gano'n. Mamaya, pag-usapan din natin yung ewan ko kung kambal ba ni Trillanes yan. Pakinggan natin tong hearing, ha? Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological. Yan. Nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Sinasabi nga ng marami na nakaplano na talaga. Kumbaga meron ng ginawang plano sila Bongbong Marcos sa pag-aresto dito kay Pangulong Duterte kasi sinasabi, kumbaga rito parang nagkakaroon ng kontsabahan dito sila Trillanes, yung mga sympathizer ng NPA kasi sila yung nag-file sa ICC ng ng demanda para kay Pangulong Duterte. So ang naging bukang bibig dito ni President Marcos na hindi nga daw makikipagtulungan sa ICC pero dito nadulas dito si General Torre dahil sa kanyang bibig din, sa kanyang bunganga nanggaling na matagal nang may plano tungkol dito sa pag-aresto ni kay Pangulong Duterte. So ito, kumbaga i-elaborate dito ni Senator Amy Marcos. Kaya sabi rito ni Banat Baye, good job yung ginawa ni Senator Amy Marcos doon. Maganda yung punto ni Banat Bay sa pagkakasabi niyang good job si Senator Amy kasi may mga ebidensya siyang inilalabas. Unlike nung mga spokesperson ni Bongbong Marcos, si Aling Claire, putak lang ng putak, wala naman siyang hawak ng mga datos at parang hindi niya rin alam kung ano yung mga sinasabi niya. Basta siya, maidepensa niya lang si Bongbong Marcos kahit na mali-mali na, tuloy-tuloy pa rin siya. So, nakikita mo wala silang communication ni President Bongbong Marcos. Kumbaga nagsasalita siya para lang sa sarili niya, nag-a-assume siya na yun din yung gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos. Mantakin mo, Mayo pa lang last year. Ang daming statement ni Marcos dun. Na hindi tayo mag-cooperate. Ganon. Si Secretary Remulla, pagka dumupunta dito, arastuhin namin yan. Yung pala, May pa lang, pinagpaplanuhan na yung pag-aresto, Hindi ito pinagpaplanuhan yung coordination with ICC. Pinagpaplanuhan na yung pag-aresto, May pa lang. Tingnan mo nga naman napakabudol nitong gobyernong ito. Di tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Nico Clavano, May 8 ang kanyang mga press release. At sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una, the potential arrest of President Duterte. Ikalawa, ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila. Daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC
mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating nung October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya nung ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Nako. Glenn Roderick Thomas Cala. Nako. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Nako. Diamond Hotel. Nako. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. Grabe. Diyan pa lang approval ng protection unit. May PSPG pa. Ay putang ina nyo talaga. Sorry pero mainit dugo ko dito. Yung mga meron tunay na threat, lehitimong may mga dokumentong threat, porket kaalyado ni Pangulong Duterte ay tinanggalan ninyo, tapos etong ICC binigyan ninyo, tapos sasabihin nyo wag mamulitika, hidot kayo mga tangin. At eto pa, panay ang daldal ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan sa ICC. Di ba last year, yan yung laging sinasabi niya. Kahit sila Remulla, yan din yung sinasabi. Ngayon, binigyan nila ng PSPG yung mga taga-ICC. Napaka-imposible naman na hindi alam ng presidente yan. Siyempre, kailangan i-coordinate yan ng mga general, kung sino man yung nang humahawak sa PSPG. Siyempre, kailangan nilang i-coordinate kay PNP Chief Marbil. Ito si Marbil, kailangan din niya i-coordinate to sa mas mataas sa kanya, which is yung Department of National Defense. Si Anyo yata or si Gibot Sidoro. Siyempre, itong dalawang to, kailangan din nila i-report to sa presidente. Di ba? Although kahit nasa kanilang level lang na pagbibigay ng approval doon sa pagbibigay ng protection, pero dapat ipaalam pa rin nila sa presidente. Unless talagang wala silang balak na sabihin sa presidente na magbibigay sila ng protection doon sa ICC. So dito, nasa dalawa lang yan. Yung intentional na huwag sabihin, gawin tanga yung presidente dahil hindi nila in-inform na magbibigay sila ng PSPG doon sa ICC, or talagang may basbas yan ni Bongbong Marcos na bigyan ng protection yung ICC. So ito yung talagang masasabi nating panlilin lang, pagtatraidor sa mga kababayan natin na siyempre, di ba, Pilipino yung gusto nilang ipadampot So parang ipinagkakalulo ng gobyerno natin yung kapwa ng ating Pilipino sa ibang bansa. Mga tangina ninyo. Yan lang ang sasabihin ko sa inyo. Pasensya na sa mura ko mga kababayan, makakatikim ngayon itong mga animal na to. Bakit ganyan, Marbil? Pakisagot nga ako.
Kasi ikaw ang final approval ng PSPG, alam mo yan. Ang dami mong tinanggalan. Ang dami mong tinanggalan, lalong-lalo na yung mga Duterte na pro-Duterte. Tinanggalan mo. Kahit nga, di ba, napabalita, kahit yung kay Baste, kahit yung kila Bato, kahit yung kila Bongo, lahat tinanggalan mo eh. Tapos ang ICC bibigyan mo? Ganong kakawalang niya? Tapos sasabihin ninyo, walang koordinasyon sa inyo? Diyan pa lang eh, yung protection na yan eh. Talagang binantayan nyo pa sa hotel. Ano to, mga bata? Walang ano yan ha? Wala pong threat yan sa buhay nila. Wala ang mga threat assessment sa mga yan. Oh. Pero yung mga may threat assessment, mga lehitimong may death threat, tinanggalan ninyo? Ganyan kayo kagunggong. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi nung ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, Nako. may mga impormasyon Na? galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga